Mga idol, sayang ang laban na sana ay isa sa pinaka-exciting na matchup ngayong season. Nagharap kasi ang dalawang top teams mula sa magkabilang conference, ang Boston Celtics mula sa East at ang San Antonio Spurs mula naman sa West. Parehong malalakas ang dalawang koponan kaya inaasahan ng mga fans ang isang dikdikan at mataas na antas na laban. Pero sa kalagitnaan ng laro, biglang nagbago ang takbo ng game matapos ma-eject ang isa sa pinakamahalagang bituin ng Boston na si Jaylen Brown. Nangyari ang insidente sa second quarter ng laban. Habang sinusubukan ni Brown na kontrolin ang bola, malinaw na makikita sa replay na tila itinulak siya ng rookie ng Spurs na si Stephon Castle dahilan para mawalan siya ng balanse at tuluyang lumabas ang bola sa sideline. Dahil dito, agad na nagreklamo si Brown sa mga referee dahil pakiramdam niya ay malinaw na foul iyon na hindi tinawagan. Ngunit imbes na pakinggan ang kanyang reklamo, pinatawan siya ng unang technical foul matapos siyang magpakita ng matinding emosyon habang nakaturo sa referee. Hindi doon natapos ang tensyon. Habang patuloy na kinakausap ang officials, muli pang lumapit si Brown sa referee crew chief na si Tyler Ford at muling naglabas ng matinding reaksyon. Dahil dito, tinawagan siya ng pangalawang technical foul na siyang naging dahilan para tuluyang ma-eject siya sa laro. Ayon mismo kay Ford matapos ang laban, ang unang technical foul ay dahil daw sa agresibong pagturo at paggamit ng masasamang salita habang nagrereklamo sa no call. Samantala, ang pangalawa naman ay dahil sa agresibong paglapit ni Brown sa opisyal habang patuloy ang kanyang protesta. Bago tuluyang paalisin sa laro, nakapag-ambag si Brown ng 8 puntos at 7 assists sa loob lamang ng 15 minuto ng kanyang paglalaro. Malaki ang naging epekto ng kanyang pagkawala sa laro dahil nawalan ng isa sa pangunahing scorer at playmaker ang Celtics. Sa huli, nasamantala ito ng Spurs at tinapos ang laban sa score na 125 sa 116 laban sa Boston. Sa totoo lang mga idol, may dahilan naman talaga si Brown para magalit. Kung mapapanood ang replay, kitang-kita na tila itinulak siya ni Castle bago siya mawalan ng bola. Kaya para sa maraming fans, posibleng ngang naramdaman ni Brown na hindi patas ang naging desisyon ng mga referee sa play na iyon. Pero sa kabila nito, nananatiling mahalagang kontrolin ng isang superstar ang kanyang emosyon, lalo na sa mga ganitong sitwasyon na maaaring magbago sa takbo ng buong laro. Kayo mga idol, sa palagay nyo kung hindi ba na-eject sa laban kanina si Jaylen Brown, matatalo pa rin kaya ng Spurs ang Boston Celtics? Samantala, grabe ang ipinapakitang laro ng Lakers ngayon. Sunod-sunod nilang ginigiba ang mga humaharang sa kanilang landas at kasalukuyan silang may 3 sunod na panalo kahit wala si LeBron James. Hindi rin biro ang mga huling nakalaban ng koponan. Una nilang tinalo ang New York Knicks at sinundan naman ito ng panalo laban sa isa pang contender na Minnesota Timberwolves. Kapansin-pansin din na mula nang magyabang si Anthony Edwards kay Luka Doncic matapos nilang ma-eliminate ang Lakers noong nakaraang season, tila hindi pa nakakabawi ang Timberwolves laban sa Los Angeles. Sa kasalukuyang season, 3 beses nang tinalo ng Lakers ang Minnesota. Kung sakaling magtapat ang dalawang koponan sa playoffs, mukhang magiging delikado ang sitwasyon para sa Timberwolves. Sa kanilang huling laban kanina, 14 na puntos lamang ang naitala ni Anthony Edwards habang parehong nanguna sa opensa ng Lakers sina Luka Doncic at Austin Reeves na may tig-31 puntos. Malinaw na hindi pa rin nakakalimutan ng Lakers ang pagkaka-eliminate sa kanila ng Timberwolves noong nakaraang season at tila ginagamit nila ito bilang motibasyon sa bawat laban. Ngayon, ang tanong ng maraming fans, mas mabuti bang ipahinga muna si LeBron James habang nananalo ang koponan o mas mahalaga pa ring maibalik siya agad sa lineup upang lalo pang lumakas ang Lakers? Samantala, isang ang mainit na usapin ngayon sa NBA ang posibilidad na mabasag ang bagong 83-point game record na ginawa ni Bam Adebayo bilang tribute kay Kobe Bryant. At ayon sa ilang taga-subaybay ng liga, isang pangalan ang agad na lumalabas bilang posibleng gumawa nito, si Luka Doncic. Lalo na at marami sa mga fans ng Los Angeles Lakers ang hindi kumbinsido sa naging paraan kung paano naitala ni Adebayo ang kanyang 83 puntos. Isa sa mga binabanggit ng ilan ay ang depensang kinaharap niya sa laro, kung saan ang pangunahing defender niya ay ang dating number 2 overall pick na si Alex Sarr. Isang batang big man na ayon sa ilang kritiko ay hindi pa ganoon kabilis at bihasa pagdating sa depensa laban sa elite scorers. Bukod pa rito, malaking bahagi ng puntos ni Adebayo ay nagmula sa free throw line. Sa naturang laro, nakagawa siya ng napakalaking 36 sa 43 free throws. Isang bilang na para sa iba ay indikasyon ng tinatawag na foul baiting. Kung ikukumpara ito sa makasaysayang 81-point game ni Kobe Bryant laban sa Toronto Raptors noong 2006, ibang klase ang depensang kinaharap noon ng Lakers legend. Kabilang sa mga nagbantay sa kanya ay sina Jalen Rose, Morris Peterson at Joey Graham. At kahit matindi ang depensa, nakagawa si Kobe ng 81 puntos habang 18 sa 20 lamang ang kanyang free throws. Patunay na karamihan sa kanyang puntos ay mula sa matitinding field goals. Pero sa kabila ng lahat ng debate, isang bagay ang malinaw. Nangyari na ang 83-point performance ni Bam Adebayo at bahagi na ito ng kasaysayan ng NBA. Kaya ngayon maraming fans ang umaasa na may isang superstar na posibleng bumura sa record na ito at iyon ay si Luka Doncic. Sa katunayan, muntik na itong gawin ni Doncic noon. Noong January 26, 2024 laban sa Atlanta Hawks, nagpakawala siya ng napakalupit na 73 points habang pinangunahan ang Dallas Mavericks sa panalo.
Sa larong iyon, halos perpekto siya sa free throw line matapos magtala ng 15 sa 16 na free throws, bukod pa sa 25 sa 33 shooting sa field at 8 sa 13 mula sa 3-point line. Dinagdagan pa niya ito ng 10 rebounds at 7 assists. At dito napapaisip ang maraming fans, kung nagawa ni Luka ang 73 puntos na ganoon kalinis ang shooting, paano pa kaya kung mas marami pa siyang free throws na makuha sa isang laro? Hindi malayong malagpasan niya ang 83 point mark. At kung sakaling mangyari iyon, may mga nagsasabing baka pati ang 100 point record ni Wilt Chamberlain ay mapag-usapan muli. Kayo mga idol, naniniwala ba kayo na kayang lagpasan ni Luka Doncic ang 83 point game ni Bam Adebayo bago matapos ang kanyang career sa NBA? Look at Luka! He comes, splits a couple of defenders, they reach, I guess, and he teaches.